Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga karibin natin, sibak na. Nako, OMG, Dizon, resign na. Nako mga kababayan, Congressman Erice, naghain ng reklamo laban BBM. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito at sa video ito. So yun mga kababayan, bago po natin simulan to, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po at huwag kalimutang i-like ang video. Ayan mga kababayan, maraming salamat. At ito nga, simulan po natin dito kay Alcantara. No? Sabi po kasi dito sa balita mga kababayan, Henry Alcantara, bumaliktad, itinangging sangkot sa flood control scandal. Aray ko po Ano kaya ang plano nila? 'Di ba? Naiisip niyo po ba? O ano ang plano nila? Hindi natin mag-gets, no? Paano hindi sila magiging kasangkot sa flood control? Sila nga itong ginawang witness, 'di ba? At sila ay yung may mga link, 'di ba, na pinagsasasabi at si Alcantara po ang pinaniniwalaan. Ang pinaniwalaan ng ating mga magigiting na investigador. Diba? Sa Kongreso at sa Senado. Diba? Gagawin pa nga itong state witness sana. Siya ba? O siya yata yung gagawing state witness mga kababayan maliban kay Bernardo. Okay? Nung una. Pero, teka lang. Anong nangyari? Bakit bumaliktad mga kababayan? Hindi ba nagkasundo? Hindi ba? Kapag kasi ikaw ay pag ganon ka mga kaubayan, para kang butterfly, di ba? Kung saan dumadapo. Talagang at the end of the day, your credibility, no, will not work. Wala no? Sinabi mo nung una, ganito, tapos ngayon babawiin mo. Aba, sino pang magtitiwalang tao sa'yo? Diba? At saka eto sabi sa balita, nabasa ko rin. 1 week from now, I think, ay magbubukas ulit. Magbubukas ulit ang Blue Ribbon Committee ni Lacson. What happened? What happened to Alcantara and sa Blue Ribbon? May mangyayari kayang malaking pasabog ngayon, mga kaubayan, sa pagbabalik po ng Blue Ribbon. Well anyway, abangan lang po natin at gusto ko lang pong i-share yan mga kaubayan kasi parang nakakatuwa naman itong si Alcantara matapos siyang magdadaldal tapos babalik ta rin niya lang pala. Okay, anyway, ito mga kaubayan, pakinggan po natin si General Macanas po ng The General's Viewpoint. Ito, sabi po dito sa caption na Vince Dizon nag-resign na. Aba, Erice naghain ng reklamo laban kay BBM. Ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Sabi dito, source. Secretary Vince Dizon cannot take it anymore. His nerves are frayed. He pleaded to be sent back to Department of Transportation starting tomorrow. So, isa kasi sa napapabalita ang Department of Public Works and Highways, papalitan na ng secretary. So, akala ko sisipakin. Kaya lang ito, bagong development, nagmakaawa. Hindi ko na kaya. In fairness naman kay Secretary Vince Dizon, talagang lahat na lang ng kamalasan nandyan na sa DPWH. Believe din ako sa kanya dahil tinanggap niya yung posisyon at nung umpisa, maganda naman ang kanyang umpisa. But later on, habang tumatagal, parang napopolitiko na siya.
So, eto mga kababayan ito just pure opinion natin po ito, no. Sa isa pong organisasyon tulad ng gobyerno, kung papalit-palit ka ng mga secretary every now and then, no, do you think mga kababayan, there is, no, a progress? Magkakaroon po ba ng progreso? Siyempre magkakaroon kasi hindi natin alam kung competitive ba yung papalit. Pero mga kababayan, no, ah ilang beses na po no? Ilang beses na tayo or si President Bongbong Marcos Jr., no? Halos nga, every 6 months, nagpapalit po siya ng cabinet members, di ba? Palaging may natatanggal. So, nasaan po ang problema, mga kababayan? Is it nandun sa mga secretaries? Or nandito talaga sa pinakaugat ng problemang ito? Di ba? Kasi, for example, mga secretaries, pinili niya. Siya rin ang pumipili Talaga ang problema natin yung pumipili ng secretaries, no? Kasi hindi naman po sila pumipili nang hindi rin nila pinagkakatiwalaan, no? At yung mga pinagkakatiwalaan nila ay mga kurap. Mas nagtitiwala pa sila sa mga kurap kaysa po sa mga, di ba, going straight or mga straight mga kababayan, di ba? Mas nagtitiwala pa sila, pili, sige, o ikaw, corrupt ka ba? Siguro kung number one requirements para maging cabinet members ay corrupt. Di ba? Tatanungin ka muna, corrupt ka ba? Corrupt ka ba? Pag hindi ka corrupt, hindi ka pwede. Di ba? Tingnan nyo, halos lahat ng ng mga natanggal ng mga di ba? Ay nalilink dito sa flood control na ito, mga kababayan. Ulitin ko, may nabasa akong post, pahayag niya noong una na ang hirap-hirap ng trabaho ko sa ahensyang ito sa paglilinis sa korupsyon. Kung may makikialam sa trabaho ko, magre-resign ako. So ngayon, hindi naman siguro magre-resign, magpapalipat lang. Anong ibig sabihin nun? May nakikialam sa trabaho niya? Grabe. Sino kaya? Diba? May nabasa rin akong post kanina ni General Dillon, puntahan ko, na ganito rin ang sinasabi. Babalik sa Department of Transportation si Secretary Vince Dizon. Ito yung post ni General Dillon. Cabinet changes. January 9 daw. Supposed to be ngayon. Daw ha, namarites ko lang ito. Number 1, Department of Health. Matunog na balita yung si Ted Herbosa talagang sisibakin na. So, rigor. Department of Transportation, Vince Dizon. So, parehas doon sa pinost ng The Political Blogger. DPWH, Aliling. Sino kayo itong Aliling, Aliling. Tourism, Stanley Nang. Ito, na nabasa ko ng article sa politico.com ata. Itong Stanley Nang, dating president ng PAL, na tahimik lang magtrabaho. Hindi katulad nitong Cristina Prasco na ang daming kapalpakan. Education, Ernie Binetes. Itong Ernie Binetes is TESDA Director General. I think dating kongresista ito sa Negros. Ernie Binetes. Then, Department of Information, Communications and Technology is Almirol. Hindi ko kilala masyado itong Almirol. So, sabi dito, tignan ko nga kung accurate ang source ko. Dapat isinama sa changes ang DND at DILG. So, yun, may mga nagtatanong, sino po si Aliling? Ano si Aliling? Siya magiging. Di ko rin kilala, sabi. Pinsan siguro ni Trele. Si Aliling is Engineer Jose Ramon P. Aliling.
Otto Inamoy, contractor din yan. Kailan magpalit ng ano? Di ba kasama si Recto? So ito, kabang-abang. Talagang hindi na mapigilan itong balitang ito, cabinet revamp. Pang-ilang cabinet revamp na ito, ang dami ng ano, in, out. Okay. Finance. From Jokno, napunta kay Recto, then napunta dito kay Go. Ano pa? Yung PCO, pang-5 o pang-6 na ata. So DPWH, Punuan, Vince Dizon, at kung matuloy, ito na nga, Aliling. DOTR, Bautista, punta kay Vince. I don't know sino yung acting ngayon, tapos babalik na naman kay Vince. Sa tingin ko nga, most likely, matutuloy itong paglipat ni Secretary Dizon dahil tapos naman yung budget. Napirmahan na, mission accomplished na siya. Kawawa naman talaga na mayat na siya ng gusto. At baka ang iniiwasan dyan yung Cabral Files. Ang laking kwan doon. Iimbestigahan, sana ituloy ni Senator Ping Lacson yung sinasabi niya na pag open ng session ng Senado sa January 26 ba yun, iimbestiga ng Blue Ribbon Committee yung Cabral Files. So, kung maasa kami, Senator Lacson, kayo na lang ang last na namin. Bigyan natin ng pagkakataon si Senator Lacson na patunayan na wala siyang sinasantok. Meron isang PMAR General na palaging nagpo-post, General Joselito Kakilala. Palagi niyang hinahamon si Senator Lacson na kayo na lang ang pag-asa namin. Sir, dahil wala na ICI, bubuwagin na. So sino pang mag-iimbestiga doon sa Cabral Files? Lalo na yung mga nasasangkot na mga cabinet secretaries. Jeremiah, 8 billion under ng OP, Office of the President, ES, at saka SAP. Ang laki nun. Yung mga street lights nila, grabing kamahal ng mga street lights. 200,000 mahigit ang isang street light. Grabe. So, ito, nananawagan ng taong bayan ng hustisya. Itong Cabral Files na ito is salamat na lang at naisiwalat sa pamamagitan ni Congressman Libeste. Mabuhay po kayo, Congressman Libeste. Mag-ingat po kayo dahil maraming mainit sa inyo kayong dalawa ni Congressman. Supreme Court petition versus 150 billion and program funds sa 2026 budget. Formal nang dinala sa Korte Suprema ang usapin ng kontrobersyal na program appropriations sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act or GAA. Naghain ng petisyon sina Congressman Edgar Erese, House Senior Deputy Minority Leader, at Representative Laila de Lima, kinatawan ng mamamayang Liberal Party List upang questionin ang 150.5 bilyong pondong hindi umano malinaw ang pinanggagalingan at paggagamitan. So, tinuto ni itong dalawang kongresista nagsasabi na beforehand, bago pirmahan yung GAA, na pag hindi ibeto ng Pangulo yung 243 billion na unprogrammed allocation, unprogrammed funds, sasampahan nila ang administrasyong ito ng petisyon o kaso sa korte. So,
Ang nangyari, ang Pangulo, nag-veto siya ng, alam nyo, 95 billion. So may natitira pa ay 93 billion ata. May natitira pa na 150 billion na unprogrammed allocation. Sa desisyon ng Supreme Court, final na desisyon na any unprogrammed allocation sa GAA is considered unconstitutional ayon kay Congressman Edgar Erese. Noon pa, nung budget deliberation pa sa Kamara, yun na yung gustong-gustong patanggal ng mga minorya. Kaya lang, nanaig pa rin ang majority, kaya tinuloy nila hanggang ito. Bakit ka kasi maglagay ng unprogrammed? So yan mga kababayan, unprogrammed funds, no? Budget. Sabi nga ni Senator Amy Marcos, no? Yung budget natin parang ginigiling na baboy, no? Giniling na baboy, no? Kahit anong gawin mo, baboy pa rin yan, hinahati-hati lang sa maliliit na portion. Pero mga kababayan, kapag yan po ay naipon, baboy pa rin yan, no? Pork pa rin po yan. Kaya kailangan mga kababayan, tama po yung desisyon ng Supreme Court na lahat ng unprogrammed funds, no, ay unconstitutional. Paano ba yan? Meron pa tayo ngayon unprogrammed funds, mga kababayan. At narinig ko rin kay doon sa interview kay Senator Amy Marcos, ito palang unprogrammed funds, mga kababayan, ay wala pang pondo yan. Hindi po kasama ang pondo niyan sa budget ng 2026. Kumbaga, hahanapan pa ng yan, ng budget, no? So, ang gulo-gulo nyo. May budget na nga kayo, magbabudget pa kayo para binabudgetan nyo yung uutangin nyo eh. At yung inuutang ninyo, yun din yung nanakawin ninyo. Diba? Bakit kaya hindi ninyo pasimplihin yung budget na yan? No? Kung ano talaga yung nandoon sa NEP, sana yun na lang yung natutupad. Wala nang insert para hindi magulo. Alam nyo po, nakakaano lang, no? Kasi tayong lahat nagbabayad po ng tax, no? Nagbabayad, there is no exception, no? Pag bumili ka, may tax yan, automatic kahit wala kang trabaho, mga kababayan, pag bumibili ka, di ba? Kahit tambay ka lang, nagbabayad ka pa rin ng tax. Binigyan ka ng pera ng mama mo, bumili ka sa kung saan man yan, di ba? Pag bumili ka, may tax po yan. Okay? Kaya lahat tayo na nandito sa Pilipinas ay nagbabayad ng tax. Tapos gaganunin lang. Di ba? Mangungutang sila para kurakutin lang. Grabe naman po. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.